natin. Real time, kitang-kita natin kung tapos o hindi. Apo. Only to realize and be sad by say, hindi pala pwede dahil kailangan namin ng direct server. Kailangan pa namin ng satellite. Tama ba yun? Mr. Chair, let me explain po, Mr. Chair. No? So, Mr. Chair, yung ating pong PCMA, Mr. Chair, it also... Kasi inamin po ninyo, nga kayo pumunta, every end of the month lang kayo nag-update. So this is not immediate. Pwede kayong lukuhin ng encoder nyo eh. Ayun, Mr. Sandali Chair. lang. Meron pa isa. Anong benefit? Anong benefit ng PCMA? Eliminates ghost projects. O kung totoo yung PCMA, hindi sana tayo dapat nagkakaroon ng hearing na ganito, di ba? Bakit napakaraming maling coordinates? Tiningnan ko lang, meron na 15 discrepancies sa coordinates. Why? Yan na rin. Pero kung hindi nyo rin kami mabibigyan, pare-pareho na tayong mabubulag dito na kayo ang dapat naming inaasahan na kayong humimay sa mga project, wala pala itong puro lang sa papel ang inyong ang report nyo eh. Mr. Chair, there were many errors in the coordinates that you submitted in the Office of the President. Ibig sabihin, are you trying to mislead the President? Yung mga pinuntahan niya, mga in-inspection niya, mga lugar sa Bulacan, hindi pala yun ang dapat niya puntahan? You are trying to mislead the President. Kayo, yung data na kinukunan ninyo, hindi nyo vine-verify yung accuracy ng data na yun. Kaya kung ano-ano binibigay nyo kay Presidente. Mga And the most important, Senator Jinggoy, they're only completely relying on the encoders on the ground. Yung mga inyong project engineers. Kung anong ilagay nila doon. Walang sila lang eh. Kasi ang dami nito. Let's say, pinag-uusapan natin ngayon, 10,000 flood control projects. So, you are totally dependent on the report. So, yung area niya, bahala siya. Kung ano yung ilagay. Paano niyang mai-upload yun using the internet only? Nagbe-verify kayo once a month. Once a month. You want to say something? Your Honor, the director of the IMS is here. Maybe he can explain because hindi ko masyado pong naintindihan yung mga technical terms nila. So The director of? the IMS po is present. Maybe he can technically What is the explain. name of the director? Director Kawiling. Kawaling. Director Kawaling, kayo isa sa pumunta sa aking opisina noong September 4. Yes, Mr. Chair. At kayo ang nagsabi na hindi nyo kayang install despite the fact na nag-commit ang Undersecretary Cabral na mag-install po kayo dito sa computers ng Blue Ribbon Committee at yung isa po ay sa aking opisina para kapwa tayo magbantay. Yes, sir. Kasi gusto naming tingnan din, bantayan bawat projects. Kasi ako po yung natuwa dahil sinabi nila real time. Apo. Talagang real time. Ibig sabihin, pag pinindot mo pala, ilang projects ang dapat nating tina sa Bulacan, makikita natin. Real time, kitang-kita natin kung tapos o hindi. Apo. Only to realize and be sad by say, hindi pala pwede dahil kailangan namin ng direct server. Kailangan pa namin ng satellite. Tama ba yun? Mr. Chair, let me explain po, Mr. Chair. No? So, Mr. Chair, yung ating pong PCMA, Mr. Chair, it also utilizes other applications po ng department. Among others po, we have, sir, yung ating Active Directory and we also have, sir, yung database ng personnel. Yung binanggit po ninyo kanina, Mr. Chair, kung bakit nakaka-access yung ating mga project engineer is because nasa database po sila, sir, ng department as empleyado po ng department. So, kapag login po nila sa PCMA, Mr. Chair, i-check po muna, sir, kung nasa directory po sila ng department and kung sila po ba yung project engineer as per dun po sa ating personnel database. So yun po, Mr. Chair, yung in-explain ko, Mr. Chair, when we went to your office to install na hindi po siya outright, Mr. Chair, na mailalagay because of those dependencies. In addition po, Mr. Chair, to clarify also, yung sinasabi po na real-time, Mr. Chair, real-time po siya in a way na kapag nilagay po ng project engineer yung accomplishment or yung progress, makikita po ito sa central office. So, dependent tayo kung anong ilalagay ng project engineer. Yung mag-i-encode sa PCMA, tama? Correct po, Mr. Chair. So, kung Correct. nilagay niya litrato na peke, yun ang makikita Yun po natin. yung lalabas, Mr. Chair. O kaya pala, ito, Apo. nakakita na tayo ng 2 o 3 certified ghost projects at binigyan pa tayo nga sa opisina ni
Yusek Bunuan at Yusek Kati, meron pang 15 na nakita na walang structure. Ibig sabihin ay ghost projects. Sa makatwid, kung ang PCMA specifically ay talagang kahit papano ay nagagamit ninyo, paano nagkaroon ng 3 ghost projects na ngayon ay na-validate na natin at merong 15 na ibinigay sa akin na nakita na evaluate walang structures. Potentially ghost projects. Sa makatwid, ang PCMA, kahit ano pang sabihin ninyo, hindi rin nagagamit kagaya ng objective na gusto nyo sabihin. Kasi ang sabi po ninyo, ang purpose ng PCMA, binanggit ko na ito, Secretary Yusek, ang purpose to provide a centralized, efficient, and transparent platform for monitoring all DPWH infrastructure projects. So sablay. 15 na ang potential ghost projects. So hindi totoo. Functionality, sabi niya, real-time monitoring enables immediate tracking of projects' progress and status. Hindi immediate eh. Kasi inamin po ninyo, nga kayo pumunta, every end of the month lang kayo nag-update. So this is not immediate. Pwede kayong lukuhin ng encoder nyo eh. O Mr. Chair. ilagay muna natin ito. Para kunwari meron tayo. Pwede ko po i-clarify yun, Mr. Sandali Chair. lang. Meron pa isa. Anong benefit? Anong benefit ng PCMA? Eliminates ghost projects. O kung totoo yung PCMA, hindi sana tayo dapat nagkakaroon ng hearing na ganito, di ba? What are you wanting to clarify? Mr. Chair, yung data po ng PCMA, Mr. Chair, na available po internally sa department, yun po yung real-time, Mr. Chair. Yung data po, Mr. Chair, na nasa website, it's just a subset po, sir, ng data na nasa PCMA. Yun po, sir, yung pinapublish on a monthly basis. So ano yung data na binigay nyo sa Pangulo, sa PMS, na ngayon ay siyang ginagamit do sa sumbong sa Pangulo? Yung data po, PCMA or MYPS? sir, it's a combination po, sir, Mr. Chair. Ng, Bakit napakaraming maling coordinates? Tiningnan ko lang, meron na 15 discrepancy sa coordinates. Why? Mr. Chair, yung data po, Mr. Chair, na nasa sumbong sa Pangulo website is a combination of data from the multi-year planning and scheduling Kaya application nga, units. MYPS nga eh. Apo, Mr. Chair, Pinipilit mo if I na PCMA pero MYPS ang nakikita ko. Kaya nga, merong discrepancy. So kahit ang binigay nyo sa Pangulo, may mali. Sa akin lang na analysis, 15 na nga yung nakita ko o higit pa na discrepancy ng coordinates. Kaya hindi mapagbabasihan eh. Kaya gusto naming tumulong. Kaya ako naisip, ang Blue Ribbon, tutulungan na namin kayo eh. Pati kami mag-iimbestiga na rin. Pero kung hindi nyo rin kami mabibigyan, pare-pareho na tayong mabubulag dito na kayo ang dapat naming inaasahan, na kayong humimay sa mga project, eh wala pala itong puro lang ano eh. Puro lang sa papel ang inyong ano eh, ang report nyo eh. Mr. Chair, if I may. Yes, How Senator. accurate is your data? Sir, yung accuracy po, sir, depende po, sir, sa users po, sir, ng PCMA po. Nagdidepende lang kayo doon? Kung ano po, sir, yung isubmit, sir, ng mga project Kasi, engineers po. katulad ng sinabi ni Senator Marcoleta, we have received a lot of reports that there were many errors in the coordinates that you submitted in the Office of the President. Ibig sabihin, are you trying to mislead the President? Yung mga pinuntahan niya, mga in-inspection niya, mga lugar sa Bulacan, hindi pala yun ang dapat niya puntahan? You are trying to mislead the President. Totoo yun. Totoo yun. Kamukha yung pinunta niya sa Kalumpit. Nagsimula yun 2021. Oh. Yun ang sinasabi namin na even the Office of the President was misled by you. Hindi ko alam kung talagang gusto nyong gawin yun o sa pagmamadali ninyo. I don't know. Kaya dito lang natin inaayos lahat ito. Pati Pangulo ng Pilipinas, niloloko niya na. You are trying to mislead the President of the Philippines. Inuulit ko, yung mga pinuntahan niya, hindi niya dapat puntahan yun. Yung mga dapat niyang puntahan, dapat alam nyo. Kung ano yun, dapat, di ba may geotagging kayo? Oh. Why are you trying to mislead the President? Sir, can I clarify po, Mr. Chair? Yung nasa sumbong sa Pangulo website po, ang combination po yun, sir, ng data ng MIPS and PCMA.
Yung accomplishment po sir na reported ng project engineers, yun po sir yung galing po ng PCMA. Yung planned location po, Mr. Chair, ng projects, yun po yung galing po sa... It doesn't matter now because I myself took the trouble of looking into it randomly. May 15 na akong nakita na mali ang coordinates eh. So, mamimislead ng Pangulo. Gusto niyang puntahan doon. Ang pinakita niyo, ganito. Alam mo, point something lang, mawawala na yung sa coordinate. Napaka-importante nun eh. Halimbawa, kung ikaw sumasakay ka ng helicopter, ako naman palagi sumasakay nung nangangampanya kami ni Senator Sherwin kasi wala akong helicopter. Kailangan ng coordinates. Kung hindi kami makakarating sa pupuntahan namin. So, ang daming mali. Yun ang sinasabi. Nagre-rely lang ang presidente sa inyo, sa data na isasubmit ninyo. Correct? Kayo, yung data na kinukunan ninyo, hindi nyo vina-verify yung accuracy ng data na yon. Kaya kung ano-ano binibigay nyo kay presidente. Mga tanga. And the most important, Senator Jinggoy, they're only completely relying on the encoders on the ground. Yung mga inyong project engineers. Kung anong ilagay nila doon. Walang sila lang eh. Kasi ang dami nito. Let's say, pinag-uusapan natin ngayon, 10,000 flood control projects. So, you are totally dependent on the report. So, yung area niya, bahala siya. Kung ano yung ilagay. Paano niyang mai-upload yun using the internet only? Nagbe-verify kayo once a month. Once a month. Pagkatapos sasabihin nyo dito, real time. Huwag nyo kaming imi-mislead. Ako naman napabilib nyo nung una. Kaya ako, sabi ko, paki-install nyo nga para tulungan namin kayo na magbantayan tayo. Gusto namin tumulong talaga eh. Paano magiging real time? Once a month. Mr. Chair, may Yes, Senator.